Ang eroplano ay tila walang katapusan sa paglipad. Si Los Biminda o Luz ay nakaupo sa window seat. Nakatitig sa ulap ng mabilis na dumadaan sa kanyang paningin. Habang nararamdaman niya ang bawat lagkit ng oras sa katawan mula sa mahabang biyahe, ramdam niya rin ang kaba sa dibdib. Sa wakas, mararating niya ang Amerika. Ang lupang pangarap niya para makapagtrabaho at magpadala ng pera sa pamilya sa Pilipinas. Luz, kaya mo to. Bulong niya sa kanyang sarili. Sabay hagkan sa kanyang maliit na bag na naglalaman ng mga personal na gamit, larawan ng pamilya at isang lumang rosaryo na regalo ng kanyang ina. Paglapag niya sa airport, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin at ang kakaibang amoy ng lungsod. Mas mataas ang antas ng lahat. Mga gusali, mga sasakyan, pati ang pagmamadali ng mga tao sa paligid niya. Hindi siya sanay, ngunit may determinasyon siyang hindi magpapatalo sa kaba at pangungulila. Matapos ang ilang oras ng pag-iikot sa airport at pagkuha ng kanyang bag, dinala siya sa bahay ng kanyang bagong amo. Ang bahay ay higit pa sa kanyang naiisip. Malaki, elegante, bawat sulok ay kumikislap sa kalinisan at kayamanan. Hindi niya mapigilang huminga ng malalim at humanga sa bawat detalye. Kristalinong chandelier, malalaking bintana na nagpapakita ng hardin, at mga obra maestra sa pader. Isang matanda, maputi ang buhok at maayos ang pananamit, ang lumapit sa kanya. Welcome, Luz. Ako si Mrs. Catherine, house manager ng Castillo Estate. Sundan mo ako. Banayad ngunit formal na wika. Habang naglalakad sa malawak na hallway, narinig ni Luz ang malalakas na yabag ng sapatos mula sa itaas ng hagdan. Tumigil siya sandali at isang lalaking nakatayo sa itaas ang sumulya pababa. Ang kanyang postura ay elegante, may otoridad at may kakaibang liwanag sa mga mata. Maayong araw po, mahina niyang bati. Ang lalaki ay ngumiti ng kaunti, ngunit may kakaibang pakiramdam si Luz. Mayroon siyang pamilyar sa mukha ng lalaki. Isang anyo na parang nakikita niya dati sa isang lumang larawan, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Ako si Alex Castillo. Kaya mo ba magtrabaho ng mabuti? Tanong ng lalaki, may kasamang pagsulyap sa paligid ng bahay. Opo sir, gagawin kong lahat ng makakaya ko. Sagot niya ng buong puso, kahit na ang kaba ay parang lumalala sa bawat segundo. Pagkatapos ng maikling orientation, dinala siya sa kanyang kwarto. Ang silid ay maliit kumpara sa buong bahay, ngunit malinis at may sapat na kagamitan. Nagpahinga siya sandali at tinawakan ng lumang larawan ng isang batang babae na hawig niya. Larawan ng kanyang anak na noon ay iniwan sa ampunan ng isang mayamang pamilya. Sa kanyang dibdib, may kirot na hindi niya maipaliwanag, na parang may nakalimutang alaala na unti-unti nang bumabalik. Kinabukasan, nagsimula ang trabaho. Malinis na pananamit, paglilinis ng mga silid, paghahanda ng pagkain, at pagtulong sa mga gawain sa bahay. Habang ginagawa niya ito, napansin niya ang lalaking si Alex, palaging present sa paligid. Ngunit tila hindi pansin ang bawat detalye ng kanyang ginagawa. Ngunit sa bawat sulyap, may kakaibang koneksyon si Luz. May parte sa puso niya na tila nakilala niya ang lalaking ito. Ngunit nagdadalawang isip kung baka ilusyon lamang iyon. Sa gabi, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa hardin, naalala niya ang isang lumang kuwento ng kanyang kabataan. Ang batang iniwan niya sa ampunan noon ay lumaki na. Malamang, ngayon ay nasa edad na ng kanyang amo. Isang malamig na hangin ang dumaan at naramdaman niya ang kirot ng alaala. Hindi niya alam kung ang lalaking ito, ang amo niyang si Alex, ay may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Maaga ka pa rin sa trabaho, Luz.
Narinig niya ang boses ng lalaking dumating sa likuran. Nang lingunin niya, si Alex ay nakatayo. Tahimik na nakatitig sa kanya. Dahil doon ay hindi siya makapagsalita at ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang dibdib. "Sir?" Mahinang tanong ni Luz, puno ng pagkalito at kaba. Ngumiti lamang si Alex nang may kakaibang init sa mata. "Magandang gabi, Luz. Sana ay maginhawa ang iyong trabaho dito." Sa puntong iyon, hindi alam ni Luz kung ang kanyang nararamdaman ay kaba, pagkagulat o isang hindi maipaliwanag na pagkilala. Ang gabi ay nagdilim sa paligid. Ngunit sa puso niya, may panibagong apoy na tila nag-aabang ng lihim na malapit nang matuklasan. Kinabukasan, muling bumangon si Luz ng maaga. Ang hangin sa labas ng malaking bintana ay malamig. Ngunit may kakaibang aliwalas. Habang naglalakad siya sa mahabang hallway patungo sa kusina, naalala niya mga simpleng umaga sa Pilipinas. Ang tunog ng kaldero, halimuyak ng kape, at ang mga tawa ng kanyang mga anak na noon ay kasama niya sa maliit nilang bahay. Ngunit sa bagong mundo na ito, ang bawat takbang ay may bigat. Ang bawat silid na nililinis niya, bawat pinggan na inuhugasan, ay tila paalala na siya'y nasa piling ng kayamanan. Isang mundo na sa unang tingin ay malayo sa buhay na kanyang nakasanayan. Sa kusina, nakatayo si Alex. May hawak na tasa ng kape. Hindi siya nakangiti, ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Parang may naiintindihan siya o may nakikita na hindi basta-basta nakikita ng iba. "Magandang umaga, Luz," bati ni Alex. Ang kanyang tinig ay malumanay ngunit may lalim. "Magandang umaga rin po, sir," sagot ni Luz na may bahagyang kaba. Hindi niya maalis sa isip ang pakiramdam na parang kilala niya ang lalaki mula sa malayo, mula sa isang nakalimutang bahagi ng kanyang puso. Habang naglilinis siya ng kusina, dahan-dahan niyang pinagmamasdan si Alex. Hindi niya maiwasang maalala ang batang iniwan niya sa ampunan noon. Paano kung... Ngunit agad niyang pinigilan ng idea. "Huwag kang magpadala sa haka-haka, Luz," bulong niya sa kanyang sarili. Pagkatapos ng trabaho sa umaga, nagkaroon siya ng sandaling pahinga sa hardin. Ang mga bulaklak ay nakatanim ng maayos, ngunit may isang seksyon na tila hindi pa naaalagaan. Habang tinatanggal ang mga tuyong dahon, dumating si Alex sa tabi niya. "Alam mo ba, mahilig akong tumingin sa hardin," sabi ni Alex habang pinagmamasdan ng mga bulaklak. "Nakaka-relax kasi," aniya pa. Opo," sagot ni Luz. Dahan-dahang tinitingnan ng kanyang mga kamay na nakayakap sa maliit na panggatong ng lupa. May katahimikan na dumampi sa kanila. Isang katahimikan na puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. Sa sandaling iyon, napabalik ang alaala ni Luz. Isang batang lalaki na may maitim na buhok at maliliit na mata, na palaging ngumingiti sa kanya noon sa ampunan. Siya ang anak na iniwan ng isang mayamang pamilya upang mapalaki sa marangyang buhay. Ang batang iyon, parang si Alex. Ngunit paano? Hindi maaaring ganito kadali. Lumipas ang ilang araw at unti-unti, napansin ni Luz ang kakaibang detalye sa paraan ng kilos ni Alex. May mga sandali na parang nakikilala niya ang bawat galaw ng bata, bawat ngiti, bawat salita. Ngunit ang takot na tanggapin ang katotohanan ay pumipigil sa kanya. Isang gabi, matapos ang hapunan, habang naglilinis sa sala, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Paano kung siya nga ang anak na iniwan ko noon? Bulong ni Luz sa kanyang sarili. Biglang tumunog ang telepono sa opisina. Pumasok si Alex upang sagutin ito.
At sa hindi inaasang pagkakataon, nakita ni Luz ang isang lumang larawan na nakapatong sa mesa. Isang larawan ng batang lalaki na nakangiti at hawak ang kamay ng kanyang ina. Ang mukha ng bata ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Ang batang iyon ay siya. Ang batang iniwan niya noon. Ang puso ni Luz ay tumibok ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang unti-unting kinukuha ang larawan. Hindi siya makatingin sa mata ni Alex, ngunit ramdam niya ang init ng damdamin na matagal nang nakaimbak sa kanyang puso. Halo ang galit, lungkot, at labis na pagmamahal. Si Alex na nakakita ng reaksyon ni Luz ay lumapit. "Ano yun?" tanong niya. Tahimik, ngunit may malalim na interes. Hindi alam ni Luz kung paano sisimulan. Ito, lumang larawan lang po," sagot niya ng bahagya. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi ito basta-basta. Ang nakaraan ay muling bumabalik sa harap niya. Mas malinaw at mas masakit kaysa dati. Sa sumunod na mga araw, nagsimula ang unti-unting pagbubukas ng komunikasyon. Hindi direktang sinabi ni Luz ang kanyang nararamdaman. Ngunit may mga sandali na magkausap sila ng mas matagal. Mga kwento tungkol sa buhay, mga alaala, at ang hindi maipaliwanag na koneksyon na tila nag-uugnay sa kanilang dalawa. Sa gabi, habang nakaupo sa hardin at pinagmamasdan ng buwan, napaisip si Luz. Hindi ko akalaing darating ang araw na makikita ko siya muli at sa ganitong paraan. Ang damdamin niya ay halo. Kaligayahan, takot, at kaunting galit sa nakaraan na naghiwalay sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang malinaw na katotohanan. Hindi na niya maaaring baliwalain ang damdamin na ito. Ang anak na iniwan niya noon ay narito. Isang lalaking lalaki. Elegante, may sariling personalidad. At siya, ang kanyang amo. Sa loob ng puso ni Luz, nagsimula ang isang tahimik na plano. Alamin ang buong katotohanan. Unti-unting bumuo ng koneksyon at handang harapin ang anumang mangyayari sa pagitan nila. Ang lihim ng nakaraan ay hindi na pwedeng itago. At darating ang oras na ang lahat ay malalaman. Ang gabi ay lumipas. Ngunit sa puso ni Luz, ang liwanag ng buwan ay tila simbolo ng bagong simula. Bagamat puno ng pangamba at hindi tiyak na hinaharap, ramdam niya na may pagkakataon pa silang itama ang nakaraan. At sa bawat paghinga niya, dala niya ang paninindigan. Hindi na siya muling magpapalayo sa anak na matagal niyang iniwanan. Lumipas ang ilang araw mula nang muling makita ni Luz ang larawan. Sa bawat sandali, ramdam niya ang bigat ng damdamin sa dibdib. Halo ng galit, lungkot, at labis na pagmamahal. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-uusap tungkol sa nakaraan. Ngunit alam niyang darating ang oras na kailangan niyang harapin ang katotohanan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa malawak na sala, lumapit si Alex. May dala siyang tasa ng tsaa at nakangiti ng bahagya. Ngunit may kakaibang seryosong tingin sa mata. "Luz, pwede ba tayong mag-usap?" tanong niya. Tahimik, ngunit may bigat. Tumigil si Luz sa ginagawa niya. Ramdam niya ang kanyang puso na tila huminto sandali. Opo, ano po yun, sir?" sagot niya. Pilit na kontrolado ang tinig. Umupo si Alex sa tabi niya. "May mga bagay na dapat nating pag-usapan tungkol sa nakaraan at sa iyo." Biglang pumailan lang ang alaala ni Luz sa kanya. Ang bawat detalye ng pag-alis niya sa ampunan, ang pangarap niyang makapagpadala ng pera sa pamilya, at ang batang iniwan niya noon.
Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha nang dahan-dahan niyang maunawaan. Oras na upang hindi na niya ikubli ang nararamdaman. Alex? Bulong niya. Halatang nanginginig ang mga kamay. May alam po ba kayo tungkol sa batang iniwan ko noon sa ampunan? Tanong niya. Tumigil si Alex sa pag-inom ng tsaa. Ang kanyang mga mata ay lumawak ng bagya. Bakit mo natanong yun? Tanong ni Alex. Dahil doon ay napabuntong hininga si Luz. Hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin. Pero tumigil siya sandali. Sinusubukang kontrolin ang damdamin. Baka po ikaw yung anak na iniwan ko noon. Tahimik na nakatingin si Alex sa kanya. Hindi siya sumagot kaagad. Ang katahimikan sa silid ay tila napakabigat. Ang bawat segundo ay lumulutang sa pagitan nila. Puno ng tensyon at hindi maipaliwanag na damdamin. Luz po? Malumanay na sabi ni Alex. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo. Pero tama ka. Wika ni Alex. Biglang tumigil ang mundo ni Luz. Ang bawat tunog ay parang naputol. Ang bawat liwanag ay tila nagdilim. Ano? Ibig mong sabihin? Tanong ni Luz at tila hindi na marinig ang boses. Ako ang batang iniwan mo noon sa ampunan. Sagot ni Alex. Dahan-dahang tumayo at lumapit sa kanya. Ang pamilya na nag-ampon sa akin ay ang parehong pamilya na naging iyong amo ngayon. Hindi ko alam noon na nandito ka na. At ngayon, narito ka. Hindi makapaniwala si Luz. Ang luha ay dumaloy ng walang kontrol. Hindi pwede. Hindi ako. Hindi ko. Nanginginig na salita. Ang damdamin niya ay naggalo. Kaligayahan, galit, at sakit. Sakit sa mga taon ng paghiwalay. Galit naman sa nakaraang pamilya. At kaligayahan na ang anak na iniwan niya ay buhay at nasa tabi niya. Lumapit si Alex at tinawakan ng kamay niya. Luz, hindi ko sinasadya na lumaki nang wala ka. Pero ngayon, nandito ka na. At gusto kong makilala ka. Bilang ina ko. Napahawak si Luz sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Alex sa kanyang kamay. At naramdaman niya ang init ng damdamin na matagal nang itinatago ni Alex. Alex, mahal ko. Bulong niya. Ngunit hindi natapos ang salita. Ang lungkot at saya ay sabay na dumapo sa kanyang puso. Alam ko, mahirap para sa itanggapin to. Dagdag ni Alex. At para rin sa akin. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako galit. Sa katunayan, matagal ko nang hinihintay na makilala ka. Ang mata ni Luz ay puno ng luha. Hindi niya alam kung sisigaw, iiyak o yayakapin si Alex. Ngunit ang damdamin niya ay malinaw. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi naglalaho kahit ilang taon na ang lumipas. Alex, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat. Pero tumigil siya sandali. Huminga ng malalim. Gusto kong ayusin ang lahat. Gusto kong maging bahagi ng buhay mo. Kahit papaano. Ngumiti naman si Alex. At para sa unang pagkakataon, may halong saya at relief ang kanyang muka. Luz, iyon ang pinakamagandang balita na narinig ko. Hindi mo alam kung gaano ko hinintay ang sandaling ito. Nakangiting sabi ni Alex. Sa mga sumunod na oras, nagkausap sila ng masinsinan. Ibinahagi ni Luz ang kanyang buhay sa Pilipinas. Ang mga sakripisyo at ang pangarap na mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya. Ibinahagi ni Alex ang kanyang buhay sa Amerika. Kung paano siya lumaki.
at kung paano siya palaging nagtataka kung sino ang tunay na nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Sa bawat kwento, unti-unti nilang binubuo ang nawawalang koneksyon. Ang nakaraan ay hindi na isang hadlang kundi isang tulay na nag-uugnay sa kanila. Ang sakit ng paghiwalay ay nagiging lakas ng pagmamahalan. Bago matapos ang gabi, lumapit si Alex at niyakap si Luz. Ina, huli man, nandito ka na at hindi ko hahayaang mawala ka muli. Huminga si Luz ng malalim at sa puso niya ramdam niyang katotohanan. Ang kanilang relasyon ay muling nabuo at kahit maraming taon ang lumipas, may pagkakataon pa silang magsimula muli. Ang buwan ay nagniningning sa labas at sa katahimikan ng gabi, ramdam ni Luz na may bagong simula. Ang lihim ay nabunyag, ang sakit ay naghilom ng kaunti at ang pagmamahal ay muling lumitaw. Mas matibay, mas totoo at mas sanda sa hinaharap. Sa wakas, alam ni Luz na ang pinakamahalagang bagay ay narito. Ang anak na matagal niyang iniwan at ngayon, nasa kanyang mga kamay na muli. Kinabukasan, ang araw sa Amerika ay maliwanag. May banayad na simoy ng hangin na dumadampi sa malawak na hardin ng Castillo Estate. Para kay Luz, ang bawat takbang sa malawak na bahay ay tila may bagong kahulugan. Ang bawat silid, bawat bulaklak, at bawat alaala, ngayon ay may kasamang pag-asa at panibagong simula. Matapos ang mahaba at emosyonal na gabi, nagpasya si Luz na gawin ang unang hakbang. Mas makilala si Alex hindi lamang bilang amo, kundi bilang anak na matagal niyang iniwan at tinahanap sa puso. Alex? Tawag niya habang nag-aayos ng almusal sa kusina. Gusto mo bang maglakad sa hardin mamaya? May ipapakita ko sa iyo. Ngumiti si Alex. Ang mata ay nagniningning sa kasiyahan. Oo, ina. Sige po. Sabihin mo lang ako kung kailan. Wika ni Alex. Habang nag-aanda ng pagkain, muling bumalik sa isip ni Luz sa mga alaala ng kanilang nakaraan. Ang unang halik sa noo ng bata na iniwan niya noon. Ang mga tawa at ang mga hapdi ng paghihiwalay. Ngunit ngayon, sa piling ni Alex, naramdaman niya ang kapayapaan. Ang sakit ay unti-unting napapalitan ng pagmamahal at pag-unawa. Pagkatapos ng almusal, naglakad sila sa hardin. Ang mga bulaklak ay namumulaklak ng mas makulay kaysa dati. At tila ang bawat kulay ay sumasalamin sa damdamin nila. Kaligayahan, pasensya, at bagong simula. Luz, sabi ni Alex habang pinagmamasdan ang paligid. Ang hardin na ito ay maganda. Ngunit mas maganda kung kasama ka. Napangiti si Luz. At sa puso niya, ramdam niya ang init ng pagmamahal na matagal nang hinihintay. Salamat Alex, sa lahat, sa pagbibigay mo ng pagkakataon na makilala ka muli. Wika ni Luz. Nagpatuloy ang kanilang paglalakad at dumating sila sa isang lumang puno na nasa gitna ng hardin. Ito ang puno na gusto kong ipakita sa iyo. Paliwanag ni Luz. Nung bata ka pa, madalas akong pumunta sa tabi ng puno na ito, sa ampunan. Parang dito mo rin lumaki sa isip ko, kahit na malayo ka na noon. Wika ni Luz. Huminto si Alex at niyakap si Luz ng maigpit. Ina, kahit malayo tayo noon, ramdam ko palagi ang presensya mo sa buhay ko. Ngayon na nandito ka na, ay hindi kita papayagang mawala muli. Wika ni Alex. Ang init ng kanilang yakap ay tila naglaho ang lahat ng pangungulila, galit at lungkot. Ang panahon ng paghihiwalay ay naging simula ng mas matibay na pagmamahal. At sa bawat tibok ng puso nila, ramdam ang panibagong kabanata ng kanilang buhay. Lumipas sa mga araw
at unti-unting bumuo si Luz ng bagong buhay sa Amerika. Hindi lamang bilang isang domestic helper, kundi bilang ina ni Alex at bahagi ng Castillo Estate. Ang kanilang relasyon ay unti-unting lumalalim. Magkasama sa pag-aalaga ng hardin, pagluluto at mga simpleng sandali sa bahay. Isang hapon, habang magkasama sila sa sala, napansin ni Luz ang isang lumang kahon sa sulok. "Ano ito, Alex?" tanong niya. Binuksan ni Alex ang kahon at lumabas ang mga lumang laruan, libro at larawan mula sa kanyang pagkabata. "Itong mga alaala ko noon. Gusto kong ipakita sa iyo, ina. Hindi ko ito binuksan noon. Ngunit ngayon..." Huminto siya sandali. "Ngayon ay handa na akong ibahagi sa iyo," wika ni Alex. Napuno ng luha ang mga mata ni Luz. "Alex, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero sobrang saya ko na nandito ka. Buhay at handa nang makilala ko bilang ina mo," wika ni Luz. Ngumiti si Alex at niyakap muli si Luz. "Ina, masaya rin ako. At ngayon, wala nang lihim sa pagitan natin. Lahat ay bukas, lahat ay tapat. At simula ngayon, tayo na muli ang magkasama," tila maluwalo ang sabi ni Alex. Sa gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe at pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod, nag-usap sila tungkol sa mga plano para sa hinaharap. Pagsama sa mga paglalakbay, mga simpleng hapunan at mga araw na magkasama bilang pamilya. Ramdam ni Luz na ang bawat pangarap na matagal niyang iniwan sa Pilipinas ay unti-unting natutupad sa piling ni Alex. "Alam mo, ina," sabi ni Alex habang hawak ang kamay niya, "ang nakaraan ay hindi madali. Ngunit ngayon, alam ko na ang lahat ng paghihirap at paghihintay ay sulit. Dahil nandito ka na, ina." Napapaluwang sabi ni Alex. Huminga si Luz ng malalim. At sa puso niya, ramdam niya ang kapayapaan. Ang lahat ng sakit, pangungulila at takot sa nakaraan ay napalitan ng pagmamahal, pag-asa at bagong simula. "Alex, anak ko, sa wakas, tayo ay muling magkasama na," wika ni Luz. Sa sandaling iyon, tumigil ang oras sa kanilang paligid. Ang hardin ay tila nagniningning sa ilalim ng buwan. Ang mga bulaklak ay mas maliwanag. At ang bawat simoy ng hangin ay nagdala ng pangako sa panibagong buhay. Ang lihim ay nabunyag. Ang nakaraan ay napatawad. At ang pagmamahal ay muling nabuo. Mas matibay at mas totoo kaysa dati. Ang Castillo Estate, na noon ay simbolo lamang ng kayamanan at kapangyarihan, ngayon naging simbolo ng pagmamahal at muling pagkakaisa. Si Luz at si Alex, sa kabila ng mga taon ng paghihiwalay at sakit, ay natutong magtiwala, magmahal at bumuo ng buhay na puno ng pag-asa. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, si Luz ay nakaramdam ng kumpletong kaligayahan. Ang anak na matagal niyang iniwan ay buhay, narito at handang magsimula muli kasama siya. Ang kanilang kwento ay nagwakas sa isang panibagong simula. Isang simula ng pagmamahalan, pagtanggap at pamilya na hindi muling mawawala at magkakahiwalay. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.